Ninakaw ang karangalan ko kasabay ng pagbuwis ko ng buhay para sa kanyang anak. Basang-basa ako sa putik ng estero habang silang mga bilyonaryo ay nagpapakasasa sa kasinungalingan. Barya lang ang katapat mong patay gutom ka. Dura ng aroganteng CEO. Ngunit isang munting kamay ang pipigil sa kalupitan niya. Mula sa putikan, babangon ako at dudurugin ang kanilang kasamaan. Hanggang saan ang kayang lunukin ng isang inang inaapi para sa katotohanan? Ninakaw ang karangalan ko, kasabay ng pagbuwis ko ng buhay para sa kanyang anak. Basang-basa ako sa putik ng estero habang silang mga bilyonaryo ay nagpapakasasa sa kasinungalingan. Barya lang ang katapat mong patay gutom ka. Dura ng aroganteng CEO. Ngunit isang munting kamay ang pipigil sa kalupitan niya. Mula sa putikan babangon ako at dudurugin ang kanilang kasamaan. Hanggang saan ang kayang lunukin ng isang inang inaapi para sa katotohanan? Ikulong ang basurang yan. Siya ang nagtulak sa apo ko sa estero para mangikil ng pera. Huwag kayong magpapalinlang sa malaking tiyan ng babaeng yan. Mga sindikato yan. Ang mapanlait at matinis na boses ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo ng ospital. Tila mga patalim na walang awang humihiwa sa malamig na hangin. Nakaturo ang nanginginig nitong daliri na puno ng mamahaling diamante sa direksyon ng isang babaeng nakasalampak sa sahig. Si Maya ay nanginginig hindi lamang dahil sa lamig ng aircon, kundi sa labis na takot. Ang kanyang kupas na duster ay basang-basa pa rin ng maitim na putik at mabahong tubig mula sa kanal. Ang kanyang mga braso ay puno ng galos at sugat, ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, ang dalawa niyang kamay ay mahigpit na nakayakap sa kanyang sinapupunan. Pinoprotektahan ang 7 buwang sanggol na nag-iisang rason kung bakit siya humihinga. Kakaligtas lamang niya sa kamatayan upang buhayin ang isang bata. Ngunit heto siya ngayon, hinuhusgahan bilang isang kriminal. Hindi siya makasigaw. Walang lumalabas na tinig mula sa kanyang lalamunan na tila may nakabara na makapal na bulak. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pamamanhid ng kanyang mga binti at ang matinding pag-ikot ng kanyang paningin. Ang mga matatalim na ilaw ng ospital ay tila mga mata ng lipunang mapangmata na sabay-sabay siyang kinukutya. Panginoon, ganito ba talaga kabilis mabili ng salapi ang katotohanan? Ganito ba kawalang halaga ang buhay naming mga mahihirap sa mata ng mga nakakaangat? Ilang oras pa lamang ang nakalilipas nang balutin ng makapal na ulap at malakas na hagupit ng bagyo ang buong palengke ng Quiapo. Ang walang tigil na pagbuhos ng ulan ay mabilis na nagpabaha sa mga eskinita. Si Maya, na halos hirap ng yumuko dahil sa kalakihan ng kanyang tiyan, ay nagkukumahog na sinasalansan ang mga natirang talong at kamatis sa kanyang munting kariton. Kailangan niya ng pera para sa panganganak lalo pa, at tinangay ng walang hiyang ama ng kanyang dinadala ang kakarampot niyang ipon. Sa kalagitnaan ng gulo ng mga taong nagtatakbuhan upang sumilong, nahagip ng kanyang paningin ang isang batang lalaki na nasa 7 taong gulang. Suot nito ang isang mamahaling puting polo na nabasa na ng ulan, nag-iisang nakatayo sa gilid ng malaking estero na rumaragasa ang itim na tubig. Walang bantay ang bata dahil ang lola nitong si Doña Carmen ay komportableng nakaupo sa loob ng isang air-conditioned na kapehan, galit na nakikipag-usap sa telepono habang humihigop ng mainit na kape. Bago pa man makasigaw si Maya upang bigyan ng babala ang bata, dumulas ang maliit na sapatos nito sa maputik na simento. Ang pagkawala ng balanse ng bata at ang tuluyang paglamon sa kanya ng nagngangalit na tubig ay naganap sa isang kurap ng mata. Ang mga taong nakakita ay napasigaw lamang, umatras dahil sa takot sa lakas ng agos. Walang gustong magbuwis ng buhay, ngunit hindi nag-isip si Maya. Ang tanging nakita niya ay isang inosenteng bata na kailangan ng tulong. Walang pag-aalintana sa panganib na dala
Ng kanyang pagdadalang tao, inihagis niya ang kanyang sarili sa malalim at madilim na estero. Ang marahas na paghampas ng kanyang katawan sa malamig na tubig ay nagbigay ng matinding kirot sa kanyang likuran. Sa gitna ng nag-uumpugang mga lumulutang na yero, matitigas na kahoy at basura, ginamit niya ang kanyang sariling likod bilang kalasag. Mahigpit niyang niyakap ang bata. Sinisiguro na ang ulo nito ay nakalutang sa tubig habang siya ay patuloy na binubugbog ng mga naaanod na semento hanggang sa tulungan silang iyahon ng ilang kalalakihan. Nang makarating ang nag-uumpukan at nagkakagulo na mga tao sa gilid ng kalsada, saka lamang lumabas si Doña Carmen mula sa kapehan, namumutla hindi dahil sa kalagayan ng apo, kundi dahil sa takot na malaman ng kanyang mayamang manugang na pinabayaan niya ito. Nang makita niya ang mga gwardya ng kanilang pamilya na patakbong dumating, mabilis siyang dumukot ng makapal na pera mula sa kanyang bag at palihim itong iniabot sa pinuno ng mga bantay. Sabihin ninyong ang babaeng iyan ang nagtulak at nagtangkang kumidnap sa apo ko. At nang makita kayong paparating, ay nagkunwaring iniligtas ang bata para manghingi ng pabuya. Iyon ang lason na itinanim ng matanda upang iligtas ang sariling balat. Ngayon, sa loob ng pasilyo ng ospital, ang katotohanan iyon ay ibinauna ng mga malulutong na salaysay na nabili ng pera. Nabaling ang atensyon ng lahat nang bumukas ang malaking salaming pinto ng ospital. Pumasok ang isang lalaking may matipunong pangangatawan. Suot ang isang mamahaling itim na suit na medyo basa ng ulan. Si Gabriel, ang tanyag na bilyonaryong CEO, isang byudo, at ang ama ng batang iniligtas ni Maya. Ang mukha nito ay madilim, bakas ang labis na pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Tumakbo si Doña Carmen palapit kay Gabriel at humagulgol ng peke, nakakapit sa braso ng manugang. Gabriel! Buti na lang dumating ang mga gwardya. Ang babaeng yan, tinangka niyang lunurin si Leo para perahan tayo. Di ba ganyan naman ang mga squatter na yan? Gagawin ang lahat para makahutot ng pera sa mga mayayaman. Hindi man lang tiningnan ni Gabriel ang kabuuan ni Maya. Para sa kanya, ang babaeng nakasalampak sa putik ay isa lamang sa libo-libong taong laging nakaluhod sa kanyang harapan upang manghingi ng limos. Nasanay siyang ginagamit ng mga tao ang kanilang awa at kahirapan upang lokohin ang kanyang pamilya. Naniwala siya sa kasinungalingan dahil iyon ba noon ang pinakamadaling paniwalaan sa mundong kanyang ginagalawan. Naglakad si Gabriel palapit kay Maya. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos ay tila mga hakbang ng isang berdugo. Tiningala siya ni Maya. Ang mga mata ay pununo ng luha at pagmamakaawa. Umaasang makikita ng lalaki ang katotohanan sa likod ng kanyang mga sugat. Sir, nagkakamali po kayo. Iniligtas ko po ang inyong anak. Tumahik ka! Ang tinig ni Gabriel ay mababa, ngunit nagdadala ng nakakapanindig balahib na puot. Magkano ba ang gusto mo? 10,000? 50,000? Para sa mga katulad mong tambay sa kalsada, siguro sapat na ang halagang ito para hindi ka na manggulo sa pamilya ko. Dumukot si Gabriel ng isang makapal na sobre mula sa loob ng kanyang coat at walang awang inihagis ito sa mukha ni Maya. Ang sobre ay tumama sa dibdib ng buntis at bumukas. Ang mga papel na pera ay dahan-dahang nagkalat sa malamig na sahig, tila mga patalim na sumusugat sa natitirang dangal ng isang ina. Napaatras si Maya hindi dahil sa sakit ng pagkakabato, kundi sa tindi ng pambabastos. Pilit siyang bumangon, inaalalayan ang kanyang mabigat na tiyan, habang ang mga luha ay nag-uunahang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Hindi ko kailangan ng pera mo. Pabulong ngunit madiin na wika ni Maya. Ang boses ay nanginginig. Sa pinaghalong galit at pighati, isang mapangutyang tawa ang pinakawalan ni Gabriel. Huwag ka nang magpanggap. Kayo nang bahala sa kanya. Baling ni Gabriel sa mga pulis na nakatayo sa gilid. Ipakulong ang basurang yan.
Gusto kong mabulok siya sa kulungan, kasama ng batang nasa sinapupunan niya. Nang marinig ang banta, automatikong yumuko si Maya at muling hinaplos ang kanyang tiyan. Ang mundo niya ay gumuho. Wala siyang pera pang piyansa, wala siyang kakampi, at ngayon, maging ang kanyang isisilang na anak ay isusumpa sa likod ng rehas dahil sa kabutihang loob na kanyang ginawa. Huwag kang matakot, anak. Nandito si nanay. Ilalaban kita. Pangako ko. Habang hinihila ng 2 pulis ang mahihina at malalamig na braso ni Maya, napatingin siya sa gawing dulo ng pasilyo. Nakaupo sa isang wheelchair ang 7 taong gulang na si Leo, balot ng makapal na kumot. Nakatitig ang bata nang direkta sa mga mata ni Maya. Walang salitang lumalabas sa bibig ng bata at ni hindi ito umiiyak ng malakas. Ngunit mula sa inosenteng mga mata nito, ang mga luha ay tahimik na umaagos ng walang tigil. Bakit hindi siya nagsasalita? Bakit tanging pagluha lamang ang kayang gawin ng nag-iisang saksi sa katotohanan? Tuluyang kinaladkad si Maya papalabas ng pasilyo. Iniiwan ang nakakapasong katahimikan at ang mga nakakalat na pera sa lapag. Ang bawat patak ng ulan ay tila yelong tumutusok sa balat ni Maya habang mabagal siyang naglalakad pabalik sa masikip na eskinita ng kanyang inuupahang kwarto. Dahil sa awa ng isang matandang imbestigador na nakakita sa kanyang maselang kalagayan, pansamantala siyang pinalaya ng mga awtoridad habang hinihintay ang formal na pagsasampa ng kaso ng pamilya ng bilyonaryo. Ngunit ang kalayaang yon ay walang silbi dahil ang pag-uwi niya ay tila pagpasok sa isang bagong impyerno. Bago pa man siya makatapak sa tapat ng kanyang inuupahang pinto, sinalubong na siya ng matatalim na tingin at bulungan ng kanyang mga kapitbahay. Ang mga taong dati ay nakikipagpalitan ng nangiti sa kanya habang bumibili ng gulay, ay ngayon ay tila mga hukom na handa siyang bitayin. Sa mga hawak nilang cellphone ay patuloy na nag-uulit ang video na kuha sa ospital. Ang eksena kung saan dinuduro siya ni Doña Carmen at tinatawag na mangingikil at sindikato. Ang kasinungalingan ng mga mayayaman ay mas mabilis pang kumalat kaysa sa sakit at sa mata ng mga taong madaling maniwala. Si Maya na ngayon ang pinakamasamang babae sa buong Maynila. Ang kapal din naman ng mukha. Akala mo santa. Yun pala nagtutulak ng bata sa estero para makapera. Dinig na dinig ni Maya ang malakas na pagpaparinig ng isang babaeng nagtitinda ng yelo sa kanto. Kaya siguro iniwan ng asawa. Gagamitin pa yung pagkabuntis para kaawaan. Nakakahiya, nandamay pa ng pamilya dito sa lugar natin. Gatong naman ng isa pa, yumuko na lamang si Maya at mabilis na pinunasan ang mga luhang humahalos sa ulan sa kanyang pisngi. Wala siyang lakas para ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang tanging gusto lamang niya ay makapagpalit ng tuyong damit at mahiga dahil nagsisimula na niyang maramdaman ang kakaibang paninigas ng kanyang ibabang tiyan. Ngunit pagdating niya sa tapat ng kanyang munting silid, lalong gumuho ang kanyang mundo. Ang lahat ng kanyang kakarampot na gamit, ang manipis niyang banig, ang ilang pirasong damit, at ang munting basket na naglalaman ng mga lumang damit ng sanggol na binili niya sa ukay-ukay ay nakakalat na sa maputik na kalsada. Sa mismong pintuan ay nakapamaywang si Aling Rosa, ang landlady na pinagkakautangan niya ng loob nang makituloy siya rito. Matapos siyang iwan ni Tomas, ang mukha ng matanda ay nakangiwi sa pandidiri at matinding galit. Aling Rosa, ano po ito? Bakit nasa labas ang mga gamit ko? Panginginig na tanong ni Maya. Pilit na pinupulot ang mga damit ng kanyang sanggol mula sa maruming tubig ng kalsada. Huwag mo na akong tatanungin kung bakit, Maya. Nakita ko ang video. Diyos ko, pinatuloy kita rito dahil naawa ako sa kalagayan mo. Yun pala ay magdadala ka ng malaking kahihiyan sa pamamahay ko. Wala kang utang na loob. Paano kung biglang dumating ang mga pulis dito at isipin nilang kasabwat mo ako sa pagkidnap sa anak ng bilyonaryo? Layas,
Hindi na kita kilala. Walang pag-aatubiling isinara ni Aling Rosa ang pinto. Ang tunog ng pag-lock nito ay tuluyang nag-alis sa kaisa-isang lugar na matatawag ni Maya na ligtas. Naiwan si Maya sa gitna ng walang awang buhos ng ulan, yakap-yakap ang basang basket ng mga damit. Ang malamig na hangin ay sumusuot hanggang sa kanyang mga buto. Sinubukan niyang humakbang, ngunit isang matalim na kirot ang biglang gumuhit mula sa kanyang puson pababa sa kanyang likuran. Napakagat siya sa kanyang labi hanggang sa lumasa ang sarili niyang dugo. Sinusubukang labanan ang hapdi. Napasandal siya sa isang malamig na pader ng eskinita. Unti-unting dumudulas pababa hanggang sa mapaluhod siya sa putikan. Sa gilid ng isang basurahan na nasa kanyang harapan, nakita niya ang isang lumang teddy bear na kulay kape. Punit na ang isang tainga nito at basang-basa ng maruming tubig. Dahan-dahang inabot ni Maya ang laruan. Imbes na itapon, pinulot niya ito ng may pag-iingat. Ginamit niya ang malinis na bahagi ng laruan upang dahan-dahang punasan ang makapal na putik at dugo sa kanyang mga nanginginig na tuhod bago niya ito niyakap ng mahigpit sa kanyang dibdib. Tila ba isa itong kayamanang para sana sa anak niya? Isang munting paalala na kahit itinapon siya ng mundo na parang basura, may halaga pa rin siya bilang isang ina. Tumingala si Maya sa madilim na kalangitan na walang tigil sa pagluha. Hindi siya sumigaw o nagalit sa may kapal. Sa halip, ibinulong niya ang kanyang pinakamalalim na panalangin sa gitna ng bagyo. Panginoon, kahit kunin niyo na po ang lahat sa akin, huwag lang ang anak ko. Parusa na po ba ang maging mahirap? Bigyan niyo po ako ng lakas, hindi para sa akin, kundi para sa anghel na idinadamay nila sa kanilang kasamaan. Habang nanlalabo ang kanyang paningin dahil sa luhang walang patid at sa pagkahilo, napansin ni Maya ang isang bagay sa dulo ng kalsada, malapit sa kanto kung saan wala nang dumadaang mga tao. Isang makinis at itim na sasakyan ang nakaparada roon. Ang mga salamin nito ay napakadilim, ngunit ramdam ni Maya na may pares ng mga mata na walang kurap na nakamasid sa kanyang pagdurusa. Sino ang nasa likod ng mga salaming yon? Isa ba yon sa mga tauhan ng matandang donya na inutusang tapusin siya? O may ibang taong nagmamasid sa kanyang unti-unting pagkawala ng pag-asa? Bago pa man niya makuhang tumayo upang humingi ng tulong, isa na namang panibagong alon ng sakit ang humampas sa kanyang tiyan. Mas matindi, mas malalim. Napahawak si Maya sa kanyang sinapupunan nang maramdaman niya ang isang mainit na likido na unti-unting umaagos pababa sa kanyang mga hita. Nang tingnan niya ito, nakita niya ang matingkad na kulay ng sariling dugo na humahalo sa putik. Ang takot na mawala ang kanyang anak ay tuluyang bumalot sa kanyang isipan, ngunit wala na siyang natitirang lakas upang lumaban pa. Unti-unting nagdilim ang paligid. Bumagsak ang katawan ni Maya sa gitna ng malamig at maputik na kalsada, habang ang punit na teddy bear ay nanatiling nakayakap sa kanyang dibdib. Walang nakasalo sa kanya. Ang tanging saksi sa kanyang pighati ay ang tahimik na kalangitan at ang patuloy na pagbuhos ng ulan. Dahan-dahang hinuhugasan ang dugong umaagos mula sa kanya, palayo sa kanyang walang malay na katawan. Sa loob ng marangyang mansyon ng mga De La Vega, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat sulok ng bahay. Sa kabila ng nagagandahang mga chandelier at mga mamahaling dekorasyon, walang mababakas na init o saya. Sa gitna ng malawak na sala, ang 7 taong gulang na si Leo ay nakaupo sa isang sulok, nakatitig sa kawalan. Ang kanyang paboritong pagkain na inihanda ng mga katulong ay nananatiling hindi nagagalaw sa ibabaw ng lamesa. Mula nang mangyari ang aksidente sa estero, tila tuluyan ng nilisan ng buhay ang mga mata ng bata. Pumasok si Doña Carmen sa silid. Bitbit ang isang plastik na ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Leo, apo,
Bakit hindi ka kumakain? Gusto mo bang magkasakit at muling makita ang masamang babaeng iyon sa kalsada? Ang kanyang boses ay malambing sa pandinig. Ngunit para kay Leo, bawat salita ng kanyang lola ay tila kuko na kumakalmot sa kanyang alaala. Hindi sumagot si Leo. Sa halip, kumuha siya ng isang pirasong papel at mga krayola. Sa pamamagitan ng kanyang nanginginig na maliliit na kamay, nagsimula siyang gumuhit. Hindi ito basta guhit lamang. Ito ang tanging paraan niya upang isigaw ang katotohanang nakabaon sa kanyang lalamunan. Iginuhit niya ang isang babaeng may malaking tiyan, may suot na kupas na damit, ngunit may malalapad at nagniningning na mga pakpak sa likod. Isang mama fairy sa gitna ng maitim na agos ng tubig. Sa kabilang bahagi ng papel, iginuhit niya ang isang halimaw na may mahahabang kuko na nakaupo lang at nakatitig sa isang maliit na parihaba. Ang kanyang lola na noon ay abala sa cellphone habang siya ay nalulunod. Nang makita ni Doña Carmen ang iginuhit ng apo, biglang nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Ang kaninang mapagpanggap na lambing ay napalitan ng nanlilisik na galit. Mabilis niyang hinablot ang papel mula sa mga kamay ni Leo at walang awang pinunit ito sa maliliit na piraso. Ano ba itong ginagawa mo? Baliw ka na ba talaga? Manang-mana ka sa patay mong ina na puro kahibangan ang itinuturo sa'yo. Mariing bulong ng matanda habang pilit na kinukurot ang manipis na braso ng bata sa ilalim ng lamesa upang hindi makita ng mga katulong. Huwag mong kakalimutan, Leo. Ang babaeng iyon ang nanakit sa'yo. Siya ang masama. Ako ang nagligtas sa'yo. Kapag nagsalita ka ng iba, ipapadala kita sa malayo at hindi mo na makikita ang papa mo. Eksaktong pagpasok ni Gabriel sa silid ay ang mabilis na pag-atras ni Leo sa sulok. Nanginginig ang buong katawan habang pilit na itinatago ang kanyang braso. Napansin ni Gabriel ang kakaibang takot sa mga mata ng anak sa tuwing lalapit ang biyenan niyang babae. Isang malalim na pagdududa ang nagsimulang gumapang sa isipan ng bilyonaryo. Mama, anong nangyayari rito? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Doña Carmen. Humawak siya sa kanyang dibdib at nagkunwaring hihimatayin. Ay, Gabriel, salamat at nandito ka na. Itong si Leo, tila mas lalong lumalala ang trauma dahil sa babaeng yon. Ayaw kumain at kung ano-ano ang iginuguhit. Natatakot ako na baka tuluyan ng masira ang isip ng bata dahil sa pangingikil na ginawa sa kanya. Tumingin si Gabriel kay Leo. Nakita niya ang mga piraso ng papel sa sahig. Pinulot niya ang isa rito, ang bahagi ng guhit, kung saan naroon ang babaeng may malaking tiyan at mga pakpak. Napansin din niya na may isang asul na krayola na mahigpit na nakatago sa ilalim ng una ni Leo sa sofa. Tila ito ang kaisa-isang sandata ng bata upang ingatan ang kanyang lihim. Hindi kumibo si Gabriel, ngunit ang kanyang isipan ay tila isang makina na nagsimulang mag-analisa ng bawat detalye. Bakit kailangang punitin ng kanyang biyenan ang guhit ng isang bata? Bakit nanginginig si Leo sa takot sa sarili nitong lola? Lumabas si Gabriel ng mansyon at tinawagan ang kanyang head of security. Hanapin ninyo ang lahat ng dashcam footage ng mga sasakyang nakaparada malapit sa estero sa Quiapo noong oras ng aksidente. May isang truck na laging nakatigil doon para mag-deliver ng gulay. Gusto kong makuha ang video na yon bago matapos ang gabi. At huwag ninyong ipapaalam ito sa kahit kanino, lalo na kay Doña Carmen. Makalipas ang ilang oras, habang ang buong mansyon ay tulog na, nakaupo si Gabriel sa loob ng kanyang madilim na opisina. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa screen ng kanyang laptop. Sa harap niya ay ang nakuhang footage mula sa isang lumang truck. Ang video ay malabo, ngunit malinaw na nakita ni Gabriel ang lahat. Nakita niya si Doña Carmen na nakaupo sa kapehan, nakatalikod sa apo at masayang tumatawa habang nakikipag-usap sa telepono. Nakita niya ang pagkadulas ni Leo at nakita niya ang isang babaeng buntis, si Maya, na hindi nag-atubiling tumalon sa kamatayan
upang yakapin ang kanyang anak. Nakita niya kung paano ginamit ni Maya ang sariling likod upang harangin ang mga lumulutang na yero na tatama sana sa ulo ni Leo. Walang pangingikil, walang panunulak. Ang tanging naroon ay ang purong kabayanihan ng isang inang walang kahit na ano laban sa kapabayaan ng kanyang sariling pamilya na mayroon ng lahat. Bumagsak ang balikat ni Gabriel. Ang kanyang mga kamay na laging matatag sa pagpapatakbo ng malalaking kumpanya ay ngayon ay nanginginig ng hindi makontrol. Naalala niya ang mukha ni Maya sa ospital, ang mga mata nitong puno ng pighati nang ihagis niya ang pera sa mukha nito. Naalala niya ang bawat masasakit na salitang binitiwan niya. Tinawag niya itong basura. Tinawag niya itong mangingikil. Isang matinding panlalamig ang bumalot sa buong katawan ni Gabriel. Hindi lamang ang kanyang mga kamay ang naging yelo, kundi pati na ang kanyang puso na ngayoy nadudurog sa bigat ng pagsisisi. Ang taong itinuring niyang basura ay ang anghel na nagligtas sa kaisa-isang kayamanan ng kanyang buhay. At ang taong pinagkakatiwalaan niya sa loob ng kanyang bahay ay ang tunay na halimaw na pumatay sa dangal ng isang inosenteng babae. Dahan-dahang isinara ni Gabriel ang kanyang laptop. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang mabigat at mabilis niyang paghinga habang ang kanyang mga mata ay unti-unting napupuno ng mga luhang hindi niya kayang pigilin. Ang bawat hibla ng katahimikan sa loob ng malawak na hapagkainan ng mga De La Vega ay tila naging kuryenteng dumadaloy sa bawat sulok. Nakaupo si Gabriel sa dulo ng mahabang lamesa. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa ibabaw ng makinis na kahoy habang ang laptop sa kanyang harap ay nananatiling nakabukas. Ang tanging maririnig sa buong silid ay ang mabigat na paghinga ni Doña Carmen na nooy kapapasok lamang, hindi alam na ang kanyang marangyang mundo ay malapit ng gumuho. Gabriel, bakit gising ka pa? Masyado ka nang nagpapapagod sa trabaho. Malambing na wika ng matanda habang inaayos ang kanyang mamahaling robe. Gusto mo bang ipaghanda kita ng gatas? Hindi sumagot si Gabriel. Sa halip, dahan-dahan niyang iniharap ang laptop sa kanyang biyenan. Ang video ng dashcam ay muling nagplay. Nakita sa screen ang bawat segundo ng kapabayaan ni Carmen at ang dakilang pagsasakripisyo ni Maya. Ang mukha ng matanda na kanina ay punong-puno ng pagkukunwari, ay biglang naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot, habang ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, tila nawalan ng hangin. Ano ito, Gabriel? Isang peking video. Alam mo namang maraming teknolohiya ngayon para manipulahin ang katotohanan. Sapat na, Mama! Ang sigaw ni Gabriel ay tila isang kulog na nagpayanig sa mga kristal na baso sa lamesa. Tumayo siya. Ang kanyang panga ay nagngangalit sa matinding puot. Nakita ko ang lahat. Nakita ko kung paano mo hinayaang malunod ang anak ko habang nagtatawanan ka sa telepono. At nakita ko kung paano mo sinira ang buhay ng babaeng nagligtas sa kanya. Dahil wala nang matatakbuhan, inilabas ni Doña Carmen ang kanyang tunay na kulay. Ang kanyang mukha ay naging mapang-api. Ang kanyang boses ay naging matalas at puno ng lason. At ano naman ngayon? Ginawa ko yon para sa reputasyon mo, Gabriel. Para sa dangal ng pamilyang ito. Isipin mo na lang kung anong sasabihin ng media kung nalamang pabaya ang lola ng isang De La Vega. Mas mabuti nang ang babaeng squatter na yun ang mabulok sa kulungan kaysa tayo ang mapahiya. Barya lang naman ang katapat ng mga ganyang tao. Madali silang bayaran. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Gabriel. Isang ngiting puno ng pandidiri. Ang dangal na sinasabi mo ay wala pang 1% ng halaga ng buhay na ibinuwis ni Maya para kay Leo. Simula sa oras na ito, wala ka ng lugar sa pamamahay ko. Ano? Gabriel, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Ako ang ina ng yumao mong asawa. Yun na nga ang rason kung bakit hindi kita ipapakulong ngayon. Pero lahat ng bank accounts mo, lahat ng luho mo, at ang pangalang De La Vega na ginagamit mo para mang-api ng kapwa ay kukunin ko na sa'yo.
Ngayon din, lisanin mo ang bahay na ito nang walang dalang kahit na ano, kundi ang mga suot mong damit. Ayaw ko nang makita ang anino mo malapit sa anak ko. Ang pag-iyak at pagmamakaawa ni Doña Carmen ay binaliwala ni Gabriel. Pinanood niya kung paano hila-hila ng mga gwardya ang matanda papalabas ng gate. Ang mga mamahaling hiyas nito ay tila naging mga kadenang nagpapabigat sa kanyang kahihiyan. Nang muling bumalik ang katahimikan sa mansyon, dahan-dahang napaupo si Gabriel sa sahig. Isang matinding pagsisisi ang humukay sa kanyang dibdib. Ang bawat luhang dumadaloy sa kanyang pisngi ay tila kumukulong tubig na nagpapaalala sa kanyang kalupitan. Naalala niya kung paano niya itinapon ang pera sa mukha ni Maya. Naalala niya ang nanginginig na katawan ng buntis na babae habang pilit nitong pinoprotektahan ang kanyang dignidad. Anong ginawa ko? Pabulong niyang tanong sa sarili. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Patawarin mo ako, Maya. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Gabriel. Sa kabila ng malakas na ulan, mabilis siyang sumakay sa kanyang sasakyan at nagmaneho patungo sa madidilim na eskinita ng Quiapo. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila nakikipagkarera sa oras. Bawat segundo na lumilipas ay tila isang taon ng pagdurusa para sa kanya. Pagdating niya sa eskinita ni Maya, ang kanyang mamahaling sapatos ay agad na lumubog sa malalim at mabahong putik. Ngunit hindi niya ito inalintana. Tumakbo siya patungo sa bahay na itinuro ng kanyang mga tauhan, ngunit ang tanging dinatnan niya ay ang nakakalat na mga gamit sa gitna ng kalsada. Isang basang banig, ilang pirasong damit, at isang punit na larawan ng isang ultrasound. Isang matandang babaeng kapitbahay ang lumabas mula sa isang dampa. May hawak na kupas na payong. Kung hinahanap mo yung buntis na nakatira dyan, huli ka na, Irog. Nasaan siya? Nasaan si Maya? Hapos na tanong ni Gabriel. Ang kanyang bam ay basang-basa na ng ulan at pawis. Dinala siya ng ambulansya sa public hospital kanina lang. Malungkot na sagot ng matanda habang nakatingin sa putikan. Natagpuan siyang walang malay sa gitna ng kalsada. Masama ang kalagayan niya. Dinudugo ang kawawang bata. Parang kinuha na siya ng langit dahil sa tindi ng sama ng loob at paghihirap. Ang salitang dinudugo ay tila isang kidlat na tumama sa utak ni Gabriel. Ang panlalamig ng kanyang mga kamay ay umakyat hanggang sa kanyang puso. Ang babaeng nagligtas sa kanyang anak ay ngayon ay nag-agaw buhay dahil sa kanyang sariling kamay. Hindi na nakasagot si Gabriel. Mabilis siyang bumalik sa sasakyan. Ang kanyang paningin ay nanlalabo dahil sa pinaghalong ulan at luha. Ang bawat tunog ng wiper ng kanyang sasakyan ay tila isang mabilis na tibok ng relos na nagbababala na baka wala na siyang babalikang buhay. Ang pasilyo ng pampublikong ospital ay tila isang palengke ng pighati at pagdurusa. Pumasok si Gabriel, ang sikat na bilyonaryo, na ang mamahaling suit ay basang-basa at puno ng putik mula sa eskinita sa Quiapo. Ang amoy ng pawis, ihi, at lumang gamot ay sumalubong sa kanyang ilong. Sa paligid, marami ang nakasalampak sa sahig, umiiyak, at naghihintay ng himala dahil sa kakulangan ng pasilidad. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya, naranasan ni Gabriel ang totoong mukha ng mundo kung saan naninirahan ang mga taong minsang tinawag niyang basura. Mabilis ang kanyang mga hakbang habang inililibot ang kanyang paningin. Maya, nasaan ka? Bulong niya sa kanyang sarili. Habang ang pag-aalala ay tila nakakasakal na kamay sa kanyang lalamunan. Hanggang sa nakita niya ito. Sa isang madilim na sulok ng hallway, nakahiga si Maya sa isang napakanipis na banig na inilatag lamang sa ibabaw ng maruming sahig. Maputlang maputla ang kanyang mukha at ang kanyang mga labi ay nanginginig. Nakakabit sa kanya ang isang lumang suwero na halos walang tumutulong gamot dahil walang pambayad. Mahigpit na yakap-yakap pa rin niya ang punit na teddy bear at ang kanyang mabigat na tiyan. Isang matinding kirot ang sumaksak sa dibdib ni Gabriel.
Siya na mayroong milyon-milyong pera sa bangko. Ngunit heto ang babaeng nagbuwis buhay para sa kanyang anak. Nag-aagaw buhay sa ibabaw ng malamig na sahig. Doktor! Kailangan ko ng doktor ngayon din. Ang sigaw ni Gabriel ay nagpayanig sa buong hallway. Mabilis niyang tinawagan ang kanyang sariling private medical team at sa loob lamang ng ilang minuto, dumating ang mga espesyalista na nakauniforme. Mabilis na inilipat si Maya sa isang pribadong ambulansya. Sa loob ng pinakamahal na VIP suite ng sariling ospital ni Gabriel, ang hangin ay tahimik at amoy sariwang bulaklak. Dahan-dahang iminulat ni Maya ang kanyang mga mata. Sa una, inisip niya na baka nasa langit na siya. Ang kama ay napakalambot at ang ilaw ay hindi nakakasilaw. Ngunit nang tuluyan niyang mabuksan ang kanyang paningin at mapagmasdan ang marangyang kwarto, isang matinding takot ang agad na dumaloy sa kanyang buong katawan. Hindi ito langit. Ito ay ang mundo ng mga taong sumira sa kanya. Napansin niya ang isang lalaki na nakayuko sa gilid ng kama. Nang itaas ng lalaki ang kanyang ulo, nakilala niya agad ang mukhang iyon. Si Gabriel, ang bilyonaryong nagpakulong sa kanya, ang lalaking sumumpa sa kanyang anak. Bago pa man makapagsalita si Gabriel, mabilis na umurong si Maya papunta sa kabilang dulo ng kama. Inaalis ang mga nakakabit na tubo sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at pandidiri. Mamaya, mag-iingat ka, baka mapano ang bata. Malumanay at nanginginig na boses ni Gabriel, inangat niya ang kanyang dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko at hindi niya itinuloy ang hakbang palapit kay Maya. Iniingatan niya ang bawat kilos, hindi niya magawang hawakan kahit dulo ng kumot dahil pakiramdam niya ay isa siyang maduming halimaw na hindi karapat-dapat lumapit sa babaeng puro. Ano na naman ang kailangan mo sa akin? Ang boses ni Maya ay garagal, ngunit nag-uumapaw sa puot. Wala na akong pera. Pinalayas na ako sa tinitirhan ko. Kahit ang pangalan ko, kinuha ninyo na. Ano pa ba ang gusto ninyong nakawin sa isang katulad ko? Gusto niyo na ba akong tapusin para tuluyan na akong manahimik? Lumuhod si Gabriel ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Maya hindi. Nagkakamali ka. Nalaman ko na ang katotohanan. Nakita ko ang video. Alam ko na ikaw ang nagligtas kay Leo. Patawarin mo ako. Niloko ako ng sarili kong pamilya. Narito ako para bawiin ang lahat ng sinabi ko. Ako ang magbabayad sa ospital. Iyan ba ang tingin mo sa buhay ko? Isang halagang pwede mong bayaran kapag napagtanto mong nagkamali ka? Sunod-sunod na bumagsak ang luha mula sa mga mata ni Maya. Noong umiiyak ako sa ospital, narinig mo ba ako? Hindi. Dahil para sa inyo, ang mga tulad namin ay hanggang sahig lang ang lugar. Huminga siya ng malalim. Pilit pinipigil ang pagyanig ng boses. Kunin mo na ang lahat ng yaman mo at lumayo ka sa harap ko. Mariin niyang dagdag. Mas pipiliin kong magsimula sa wala kaysa tanggapin ang anumang galing sa taong sumira sa dangal ko. Hindi na napigilan ni Maya ang sarili. Nang makita niya ang isang basong puno ng tubig sa lamesita, mabilis niya itong inabot. Ngunit dahil nanginginig ang kanyang kamay, nabitawan niya ang baso. Ang tunog ng pagkabasag ng salamin sa sahig ay tila pumunit sa katahimikan ng buong silid. Kinuha ni Maya ang isang mahaba at matalim na piraso ng basag na salamin at walang pag-aatubiling itinutok ito sa sarili niyang leeg. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyong handang mamatay para maprotektahan ang kanyang dignidad at ang kanyang anak. Huwag kang lalapit! Malakas na sigaw ni Maya. Ang basag na salamin ay halos dumikit na sa kanyang balat na nag-iwan ng manipis na pulang linya. Kung hahawakan mo ako o tatangkain mong kunin ang anak ko, tapusin na lang natin ito ngayon din. Wala na kayong makukuha sa akin. Wala. Napatigil ang tibok ng puso ni Gabriel. Ang lalaking laging nakakakuha ng lahat ng gusto niya, ngayon ay walang magawa. Habang pinapanood ang babaeng nagligtas sa kanyang buhay na handang kitilin ang sariling hininga,
para lamang takasan siya. Nanginginig ang mga kamay ni Gabriel habang nakataas ang mga ito, tila isang sundalong sumusuko sa gitna ng labanan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol na nagpapaalala sa kanya na isang maling galaw lamang, mawawala ang lahat. Ang bam ni Gabriel, na laging matikas, ay ngayon ay gusot-gusot, basang-basa ng pawis at luha. At ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng kapangyarihan, kundi ng purong pagsisisi. Maya, please, bitawan mo iyan. Huwag mong saktan ang sarili mo. Saktan mo na lang ako. Kahit anong gusto mo, gawin mo sa akin. Huwag lang sa sarili mo at sa anak mo. Ang boses ni Gabriel ay paos at nanginginig. Bawat salita ay tila galing sa ilalim ng kanyang kaluluwa. Bakit, Gabriel? Para saan? Para hindi ka makonsensya. Ang boses ni Maya ay puno ng pait, habang ang matalas na dulo ng basag na salamin ay nag-iiwan na ng maliit na sugat sa kanyang leeg. Isang manipis na agos ng dugo ang dahan-dahang gumuhit pababa. Akala niyo ba, lahat ng sugat ay pwedeng gamutin ng mamahaling kwarto na ito? Akala niyo ba, ang dangal ko ay parang basura na pwedeng itapon at pulutin niyo lang kung kailan niyo gusto? Hindi ako natatakot mamatay, Gabriel. Mas natatakot akong mabuhay sa mundong kontrolado niyo. Dahil sa kawalan ng pag-asa, ginawa ni Gabriel ang isang bagay na hindi kailanman inisip ng sino man na gagawin ng isang bilyonaryong katulad niya. Dahan-dahang bumaba ang kanyang katawan hanggang sa tumama ang kanyang mga tuhod sa malamig na sahig ng ospital. Sa harap ng isang mahirap na babaeng nagtitinda ng gulay, lumuhod ang makapangyarihang CEO. Iniyuko niya ang kanyang ulo hanggang sa lumapat ang kanyang noo sa matigas na tile. Patawarin mo ako, Maya. Nagbulag-bulagan ako. Naging halimaw ako. Pabulong niyang wika habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa sahig. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako agad. Hinihiling ko lang na hayaan mo akong protektahan ka. Utang ko sa iyo ang buhay ng anak ko. Utang ko sa iyo ang lahat. Sa gitna ng tensyong yon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok ang 7 taong gulang na si Leo. Ang bata ay nakasuot ng puting pajama, maputla pa rin. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Maya. Hindi pinansin ng bata ang kanyang ama na nakaluhod. Sa halip, lumakad siya ng dahan-dahan patungo sa gilid ng kama ni Maya. Inabot ni Leo ang nanginginig na kamay ni Maya, ang kamay na may hawak na basag na salamin. Ang maliliit at maiinit na daliri ng bata ay dahan-dahang bumalot sa magaspang na palad ng babae. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon ng pananahimik, sa gitna ng katahimikan ng silid, isang mahina at paos na boses ang narinig mula sa bata. Mama Fairy, please, don't go. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na pagsabog na nagpabagsak sa lahat ng kuta ng galit sa puso ni Maya. Ang matigas na determinasyon sa kanyang mga mata ay biglang napalitan ng isang emosyonal na pagguho. Dahan-dahang bumitaw ang kanyang mga daliri sa basag na salamin at ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila ang tunog ng isang malaking tinik na nabunot sa kanyang dibdib. Nayakap ni Maya ang bata ng buong higpit. Humagulgol siya ng walang patid. Ang bawat hikbi ay nagdadala ng lahat ng sakit, lahat ng gutom, at lahat ng pait na kinimkim niya sa kalsada. Si Leo naman ay isinubsob ang kanyang mukha sa balikat ni Maya. Tila doon lamang niya nahanap ang tunay na seguridad na hindi na ibigay ng kanyang lola. Dahan-dahang tumayo si Gabriel, ang kanyang mukha ay puno ng pasasalamat habang pinapanood ang mag-ina sa diwa. Lumapit siya ng bahagya, sapat na para maramdaman ni Maya ang kanyang presensya, ngunit hindi sapat para matakot ito. Maya, hayaan mo akong gawin ang tama, wika ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay puno ng katapatan. Hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang isang ama. Pangako, walang sino mang makakalapit sa inyo
para manakit muli. Magiging ama ako sa anak mo sa lahat ng legal na paraan para hindi ka na muling maapi ni Tomas o ni Carmen. Mananatili ka rito hanggang sa maging ligtas kayong dalawa. Tiningnan ni Maya si Gabriel. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang tao sa likod ng mamahaling suit. Isang lalaking sugatan din at naghahanap ng kapatawaran. Dahan-dahang tumango si Maya, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa init ng kamay ni Leo na patuloy na humahawak sa kanya. Ngunit ang panandaliang kapayapaang yon ay biglang naputol nang pumasok ang doktor na may dalang mga resulta ng pagsusuri. Ang mukha nito ay seryoso at may bakas ng matinding pag-aalala habang nakatingin sa monitor na nakakabit sa tiyan ni Maya. Mr. De La Vega, kailangan nating mag-usap. Wika ng doktor habang nakatitig sa mahinang tibok ng puso sa screen. Ang stress at ang pinsalang tinamo ni Maya sa estero ay may masamang epekto sa sanggol. Ang tibok ng puso ng bata ay hindi normal. Maaring kailanganin nating gawin ang lahat para maisalba sila, pero hindi ko maipapangako ang kaligtasan ng pareho. Ang tunog ng mahinang pit-pit-pit mula sa heart monitor ay tila naging isang mabilis na babala ng kamatayan. Ang kagalakan sa silid ay muling naging yelo, habang ang banta ng panibagong trahedya ay muling bumalot sa kanilang lahat. Sa labas ng malaking bintana ng ospital, patuloy pa rin ang buhos ng ulan. Tila nakikidalamhati sa kalungkutan ng dalawang pusong naghahanap ng pag-asa. Ngunit sa loob, unti-unti nang nagsisimula ang paghilom. Dinala ni Gabriel si Maya sa isang tahimik at malawak na rest house na nasa labas ng syudad. Isa itong paraiso ng katahimikan na napapaligiran ng berdeng hardin at mga matatayog na puno, malayo sa ingay at kapintasan ng mundo. Ito ang magiging pansamantalang tahanan ni Maya hanggang sa dumating ang araw ng kanyang panganganak. Hindi nagpumilit si Gabriel na maging malapit kay Maya. Alam niyang kailangan pa rin ito ng panahon para pagtiwalaan siya muli. Sa halip, ipinagkatiwala niya ang pangangalaga sa buntis sa kanyang mga pinagkakatiwalaang katulong at doktor. Ngunit araw-araw, sinisigurado niyang siya mismo ang naghahanda ng pagkain ni Maya. Mga simpleng putahe tulad ng arroz caldo, sinigang, at nilagang manok. Mga pagkaing Pinoy na pampalakas ng katawan. Sa kabila ng lahat ng pag-aalaga ni Gabriel, hindi pa rin maiwasan ni Maya ang mangamba. Bawat haplos niya sa kanyang tiyan ay nagpapaalala sa kanya na ang sanggol ay nasa bingit ng panganib. Sinubukan niyang manalangin, ngunit ang kanyang mga salita ay parang nagiging hangin lamang. Patuloy pa rin niyang nararamdaman ang sakit at pagod, ngunit tiniis niya ang lahat para sa kanyang anak. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Maya, bigla siyang nagising dahil sa isang masamang panaginip. Nakita niya sa kanyang panaginip si Tomas, ang ama ng kanyang dinadala, na hinahabol siya sa gitna ng isang nagngangalit na bagyo. Sinisigawan siya nito, inaakusahan siya na isang pokpok at sinasabing papatay nito ang kanilang anak. Sa kanyang paggising, puno ng luha ang kanyang mga mata at hindi mapigilan ang kanyang panginginig. Narinig ni Gabriel ang kanyang pagdaing. Mabilis siyang pumasok sa kwarto at nakita si Maya na yakap-yakap ang kanyang tiyan at umiiyak. Hindi siya lumapit. Naupo lamang siya sa dulo ng kama at dahan-dahang hinawakan ang dulo ng kumot na nakatakip kay Maya. Hindi na uulan, Maya, malumanay na sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pakikiramay. Nandito ako. Hindi kita papabayaan. Hindi nakasagot si Maya. Sa halip, yumuko lamang siya at patuloy na umiyak. Nagtagal ang katahimikan. Gustong yakapin ni Gabriel si Maya, ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Sa ngayon, ang tanging magagawa niya ay ang maging isang tahimik na presensya na nagpapaalala sa kanya na hindi na siya nag-iisa. Kinabukasan, habang naglalakad-lakad si Maya sa hardin, napansin niya si Gabriel na nakaupo sa isang bench, abala sa pagbabasa ng isang makapal na libro. Nang lumapit siya, nakita niyang ang libro ay tungkol sa pagiging isang ama.
Napangiti si Maya sa sarili. Sa kabila ng lahat ng kanyang pag-aalinlangan, hindi niya maitatanggi na si Gabriel ay talagang nagsisikap na maging isang mas mabuting tao. Isang gabi, napansin ni Maya na nakatulog si Gabriel sa kanyang silya habang nagbabasa sa labas ng kanyang kwarto. Nakakalat sa sahig ang mga libro tungkol sa pagbubuntis, panganganak, at pag-aalaga ng sanggol. Napahawak si Maya sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay biglang napuno ng init at pag-asa. Sa kabila ng kanilang magkaibang mundo, tila may isang hindi nakikitang sinulid na nagsisimula nang bumuo ng kanilang mga puso. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay muling nabalot ng anino ng nakaraan. Sa labas ng rest house, sa madilim na kanto ng kalsada, isang itim na sasakyan ang nakaparada. Sa loob nito, isang lalaki ang abala sa pagkuha ng litrato ni Maya at Gabriel na magkasama sa hardin. Hindi nagtagal, nakatanggap si Gabriel ng isang mensahe sa kanyang cellphone. Mula ito sa isang numero na hindi niya kilala. Nang buksan niya ang mensahe, nakita niya ang isang litrato ni Maya at ng rest house. Sa ilalim ng litrato, may nakasulat na isang nakakakilabot na babala. Akala mo ba tapos na tayo? Kilala ko kung sino ang ama ng batang yan. Hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo nasisira. Pandekoy, ang katahimikan ng madaling araw sa rest house ay biglang binuwag ng marahas na pagbusina ng isang lumang sasakyan sa labas ng tarangkahan. Ang tunog ng mga gulong na kumaskas sa graba ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Si Maya, nakasalukuyang nagtitimpla ng gatas sa kusina, ay halos mabitawan ng baso nang marinig ang isang pamilyar at nakakakilabot na boses na sumisigaw mula sa labas. Maya, lumabas ka dyan. Alam kong nandyan ka sa loob ng mansyong yan. Akala mo ba matatakasan mo ako matapos mo akong iwan sa hirap? Ang boses na yon, paos, malat at puno ng lason ay kay Tomas, ang lalaking nagnakaw ng kanyang kakarampot na ipon at nambugbog sa kanya bago siya tuluyang iniwan sa kalsada. Si Tomas na ngayon ay tila isang gutom na linta na binayaran ni Doña Carmen upang tuluyang wasakin ang anumang kapayapaang sinisimulan ni Maya. Mabilis na lumabas si Gabriel mula sa kanyang silid. Ang kanyang mukha ay kasing dilim ng gabi. Nakita niya ang panginginig ng buong katawan ni Maya. Ang takot sa mga mata ng babae ay tila isang patalim na sumasaksak sa puso ng CEO. Hindi nag-atubili si Gabriel. Hinarang niya ang pintuan at lumingon kay Maya. Manatili ka sa loob. Huwag kang titingin, Maya. Ako ang bahala. Mariing utos ni Gabriel. Ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng panganib. Pagbukas ng pinto, bumungad ang isang lalaking gusgusin, amoy alak, at may ngising mapang-api. Akmang papasok si Tomas, ngunit mabilis siyang hinarang ng matipunong braso ni Gabriel. Ang pagkakaiba ng dalawang lalaki ay tila langit at lupa. Si Gabriel, na isang leon na handang pumatay para sa kanyang teritoryo, at si Tomas, na isang ahas na naghahanap ng madadaanan. Sino ka para harangan ako? Ako ang asawa ng babaeng nasa loob. Ako ang ama ng batang dinadala niya. Sigaw ni Tomas, habang dinuduro si Gabriel. Hoy Maya, lumabas ka. Nagpapakabuhay prinsesa ka na ba rito? Pokpok ka talaga, kahit kailan. Manghuhuthot ng mayamang lalaki. Ang bawat bastos na salitang lumalabas sa bibig ni Tomas ay tila isang sampal sa dignidad ni Maya. Sa loob ng kusina, naramdaman ni Maya ang matinding pag-init ng kanyang mga pisngi. Hindi ito init ng hiya, kundi init ng nag-aalab na galit. Sa loob ng mahabang panahon, hinayaan niyang tapakan siya ng lalaking ito. Ngunit ngayon, habang nararamdaman niya ang sipa ng kanyang anak, sa sinapupunan, may kung anong puwersa ang gumising sa kanyang kaluluwa. Hindi siya nagtago sa likod ni Gabriel. Sa halip, humakbang siya palabas. Ang bawat tapak ng kanyang mga paa sa sahig ay tila isang deklarasyon ng kalayaan. Wala kang asawa rito, Tomas. Ang boses ni Maya ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig at matalas. Lumingon si Tomas. Handa sanang manakit,
Ngunit bago pa man niya maitaas ang kanyang kamay, isang mabilis at malakas na tunog ng palad na tumama sa pisngi ang umalingaw-ngaw sa paligid. Sinampal ni Maya si Tomas ng buong lakas, isang sampal na nagdadala ng lahat ng pait, lahat ng gutom, at lahat ng pasa na ibinigay sa kanya ng lalaki noon. Wala ka nang babalikan, Tomas. Patay na ang Maya na niloko at binugbog mo sa kalsada. Wika ni Maya habang nakatitig ng diretso sa mga mata ng lalaki. Umalis ka na, bago ko pa makalimutan na tao ka at hindi hayop. Nagulat si Tomas, hawak ang kanyang namumulang pisngi. Ngunit imbes na matakot, humagalpak siya ng tawa. Isang tawang nakakapanindig balahibo. Akala mo ba matapang ka na dahil may bilyonaryo kang tagapagtanggol? Tandaan mo ito, Maya. Ako ang ama sa papel. Kahit anong gawin nyo, kukunin ko ang batang yan pagkapanganak mo. Ibebenta ko yan sa pinakamataas na presyo at wala kayong magagawa. Naramdaman ni Gabriel ang matinding pagnanais na dambahin ang leeg ni Tomas, ngunit pinigil niya ang sarili nang makitang muling napahawak si Maya sa kanyang tiyan. Ang tensyon sa pagitan ng tatlong tao ay tila isang lubid na malapit nang maputol. Umalis ka na, bago ko pagamitin ang lahat ng koneksyon ko para mabulok ka sa kulungan sa loob ng isang oras. Banta ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Huwag mong susubukan ng pasensya ko. Umalis si Tomas habang patuloy na nagmumura at sumisigaw ng mga banta. Ngunit ang lason na iniwan niya ay tuluyan ng humalo sa hangin. Pagkaalis ng sasakyan, nanginginig na napasandal si Maya sa pader. Ang lahat ng tapang na ipinakita niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng matinding pagod at panghihina. Mabilis na lumapit si Gabriel. Walang salitang lumapit ang lalaki at dahan-dahang ipinatong ang kanyang mainit at malapad na palad sa nanginginig na balikat ni Maya. Isang tahimik na suporta na tila nagsasabing hindi niya hahayaang mangyari ang banta ni Tomas. Maya, huminga ka ng malalim. Nandito ako. Hindi niya makukuha ang bata. Hinding-hindi, bulong ni Gabriel. Ngunit bago pa man makasagot si Maya, isang matinding paninigas ng kanyang tiyan ang nagpasinghap sa kanya. Ang kanyang mukha ay biglang namutla at ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Gabriel, ang anak ko. Napansin ni Gabriel ang pagbagsak ng katawan ni Maya. Agad niya itong nasalo bago pa man tumama sa sahig. Ang huling nakita ni Maya, bago magdilim ang lahat, ay ang mukha ni Gabriel na puno ng takot at ang mahinang ungol ng kanyang sariling boses na humihingi ng tulong habang ang sakit ay tuluyan nang lumamon sa kanyang kamalayan. Muling bumalik si Maya sa kalsada ng ospital, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Sa kanyang tabi ay si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa maputlang mukha ng babaeng nagdala ng liwanag sa kanyang madilim na mundo. Tahimik silang naghihintay sa labas ng isang pribadong kwarto. Ang bawat segundo ay tila isang oras na walang katapusan. Ang mga doktor ay nagpasiya na kailangan ni Maya ng mahigpit na bed rest upang maiwasan ang anumang komplikasyon sa kanyang pagbubuntis. Hindi na siya pwedeng magpakapagod at mag-isip ng problema. Ang kanyang sanggol ay nasa panganib at ang tanging pag-asa ay ang ipahinga siya at magdasal. Habang naghihintay, naalala ni Gabriel ang mga masasakit na salitang binitiwan sa kanya ni Maya. Alam niyang kahit gaano pa siya magsikap, hindi niya basta-basta mabubura ang lahat ng sakit na idinulot niya. Ngunit hindi siya susuko. Gagawin niya ang lahat para patunayan kay Maya na karapat-dapat siyang magkaroon ng pangalawang pagkakataon. Kinabukasan, dumating si Gabriel sa kwarto ni Maya na may dalang mga papel. Seryoso ang kanyang mukha habang nilalapitan ng buntis. Maya, alam kong hindi pa sapat ang lahat ng ginagawa ko para bawiin ang mga kasalanan ko. Pero kailangan kong gawin ito para sa seguridad mo at ng anak natin, wika ni Gabriel habang inaabot ang mga dokumento. Nakausap ko na ang aking abogado. Hihiling ako ng temporary custody ng anak mo para wala nang magawa pa si Tomas. Pangako,
Hinding-hindi ko aalisin sa'yo ang karapatan bilang ina. Kailangan lang nating itong gawin para maprotektahan siya. Tiningnan ni Maya ang mga papeles. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkabigla nang makita ang mga salitang paternity test at affidavit of recognition. Ang mga dokumentong ito ay magbibigay kay Gabriel ng karapatan na maging ama ng kanyang anak. Gabriel, hindi ko maintindihan. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi mo naman kailangang akuin ang responsibilidad sa anak ko. Alam kong ginagawa mo ito dahil sa pagkaawa. Pero hindi ko kailangan, hindi ito awa, Maya. Mabilis na sagot ni Gabriel, habang mahigpit na hinahawakan ang kamay ni Maya. Gusto kong maging parte ng buhay ninyong dalawa. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Pero mula nang iligtas mo si Leo, nagbago ang lahat sa akin. Tinuruan mo akong maging mas mabuting tao. Gusto kong maging ama sa anak mo, hindi dahil kailangan ko, kundi dahil gusto ko. Tahimik na tumitig si Maya sa mga mata ni Gabriel. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang katotohanan sa likod ng kayamanan at kapangyarihan. Nakita niya ang isang taong may pusong handang magmahal at magsakripisyo para sa kanya. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, bumuntong hininga si Maya. Kung yan ang gusto mo, pumapayag ako. Pero pangako, hindi mo aalisin sa akin ang anak ko? Ngumiti si Gabriel ng buong puso. Pangako, hindi ko kayo pababayaan. Ngayon, sa loob ng VIP room, nabuo ang isang tahimik at hindi pa nasusulat na kasunduan. 2 taong galing sa magkaibang mundo ay handang magbigay ng tiwala sa isa't isa para sa kapakanan ng isang inosenteng bata. Isang bata na magsisilbing tulay sa pagitan ng 2 pusong sugatan at naghahanap ng pagmamahal. Makalipas ang ilang gabi, habang tahimik na nakahiga si Maya sa kanyang kama, naramdaman niya ang marahang paghaplos ni Gabriel sa kanyang buhok. Hindi niya ito nakikita, ngunit alam niyang naroroon lamang ang lalaki, tahimik na nagbabantay sa kanyang kapakanan. Maya, pwede ba akong magtanong? Bulong ni Gabriel sa gitna ng katahimikan. Ano yon? Mahinang sagot ni Maya. Ano ang nararamdaman mo kapag hinahawakan ko ang tiyan mo? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi sumagot agad si Maya. Marami siyang gustong sabihin. Gusto niyang sabihin na natatakot siya. Gusto niyang sabihin na hindi siya sanay na mayroong nagmamalasakit sa kanya. Ngunit mas pinili niyang magsalita ng totoo mula sa puso. Kapag hinahawakan mo ang tiyan ko, Gabriel, nararamdaman ko na hindi ako nag-iisa. Nararamdaman ko na may umaalalay sa akin. Parang hindi ko na kailangang maging matapang dahil may lalaking handang maging matapang para sa akin. Mahinang sagot ni Maya habang dumadaloy ang luha sa kanyang mga mata. Salamat, Gabriel. Salamat sa pagpili sa akin. Hindi na napigilan ni Gabriel ang sarili. Dahan-dahan siyang lumapit at hinalikan ang noo ni Maya. Isang halik na puno ng respeto, paghanga at pangako ng pangangalaga. Isang halik na hindi nanghihingi ng kapalit, kundi nagpapasalamat lamang sa pag-iral ng isang anghel sa kanyang buhay. Biglang sumipa ang sanggol sa tiyan ni Maya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Gabriel ang galaw. Naramdaman niya ang liwanag ng buhay na lumalaki sa sinapupunan ng babaeng kanyang minamahal. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakayakap sa tiyan ni Maya. Sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niya ang tunay na koneksyon. Naramdaman ni Leo ang paggalaw ng sanggol. Napangiti siya kahit na hindi niya nakikita. Ngunit sa kabila ng kanilang kapayapaan, may isang nakakakilabot na lihim ang patuloy na nagtatago sa dilim. Sa isang sulat na dumating sa rest house, nakasaad ang pekeng resulta ng DNA test na nagsasabing hindi si Tomas ang ama ng bata. Malapit nang gamitin ang kasinungalingang yon laban kay Maya. Ang balita ay sumabog sa buong media tulad ng isang napakalakas na bomba. Sa lahat ng telebisyon, radyo at pahayagan,
Ang pangalan ni Gabriel de la Vega at ang babaeng nagligtas sa kanyang anak ay muling naging tampok. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kwento ay hindi tungkol sa kabayanihan. Ito ay tungkol sa panloloko, paninira, at isang pekeng relasyon na nagkukubli sa likod ng kasinungalingan. Si Doña Carmen, na tuluyan ng nawalan ng anuman, ay nakipagsabuatan kay Tomas upang sirain ang reputasyon ni Gabriel. Gamit ang kanyang natitirang koneksyon sa media, nagpatawag sila ng isang press conference upang ibunyag ang katotohanan tungkol kay Maya. Matagal na naming gustong sabihin sa inyo ang tungkol sa kalagayan ng apo ko. Pahayag ni Doña Carmen sa harap ng mga reporters, ang kanyang mukha ay puno ng hinanakit. Ang babaeng si Maya, ginamit niya ang kahinaan ni Gabriel para makuha ang kanyang atensyon. Gusto niyang magpanggap na kabit ng aking manugang para makakuha ng pera at luho. Sinundan ng isang pahayag ni Tomas. Inilabas nito ang pekeng resulta ng DNA test na nagsasabing hindi siya ang ama ng bata. Hindi ako naniniwala na si Gabriel ang ama ng batang yan. Kung tutuusin, posibleng ginagamit lang siya para makakuha ng pera. Wika ni Tomas. Ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. Ang mga tao ay nagkagulo. Humihingi ng pahayag mula kay Gabriel. Ang mga social media ay nagliyab sa mga negatibong komento. Ang ilan ay nagtatanggol kay Gabriel ngunit mas marami ang naniniwala sa kasinungalingan. Ang presyur ay tumataas at si Maya ay muling nasa gitna ng bagyo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-isa. Sa gitna ng kaguluhan, isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng press conference. Mula sa loob, lumabas si Gabriel, ngunit hindi nag-iisa. Sa kanyang tabi ay si Maya, na ngayon ay nakasuot ng isang eleganteng damit at may tikas na hindi nagpapakita ng anumang pagkatakot. Kaakibat nila si Leo, ang kanilang munting saksi sa katotohanan. Ang mga reporter ay nagulat sa kanilang pagdating. Hiniling nila ang kanilang pahayag, ang kanilang pagtatanggol. Ngunit hindi sumagot si Gabriel. Sa halip, dahan-dahan niyang inalalayan si Maya papunta sa mikropono. Alam kong marami kayong tanong at gusto ko sanang sagutin ang lahat. Wika ni Maya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng determinasyon. Ngunit sa halip na magtanggol sa sarili ko, gusto ko munang ipakita sa inyo ang katotohanan. Umihip si Maya at tumingin diretso sa mga mata ng kamera. Ibinahagi niya ang kwento ng kanyang buhay, ang kahirapan, ang pang-aabuso at ang pagmamahal na ibinigay sa kanya ng kanyang dinadalang anak. Sinabi niya ang tungkol sa kanyang pagkikita kay Gabriel at ang pagbabago sa kanilang relasyon. Hindi siya nagtago, hindi siya nagpanggap. Ibinahagi niya ang lahat ng kanyang puso. Pagkatapos ay lumapit si Gabriel. Kinuha niya ang mikropono at tiningnan si Doña Carmen at Tomas nang may pagkadismaya. Alam kong marami sa inyo ang nagdududa sa amin, ngunit hayaan niyong ipakita ko sa inyo ang ebidensya. Wika ni Gabriel. Mayroon akong mga dokumento na nagpapatunay na si Tomas ay binayaran ni Doña Carmen para sirain ang buhay ni Maya. Mayroon din akong mga video na nagpapakita kung paano niya ginulpi si Maya dati. Hindi ko hahayaang magtagumpay ang kasamaan. Inilabas ni Gabriel ang mga dokumento at pinanood ng lahat ang mga ebidensya. Ang mukha ni Doña Carmen ay nagdilim at ang mukha ni Tomas ay puno ng takot. Mabilis na lumapit ang mga pulis at dinakip si Tomas dahil sa estafa at domestic violence. Ang dating mga kaalyado ni Doña Carmen ay nagsialisan at ang matanda ay naiwan sa gitna ng kaguluhan, nag-iisa at walang kapangyarihan. Bago pa man tapusin ang press conference, may sinabi si Maya na tumago sa puso ng bawat isa. Ako si Maya. Hindi ako perpekto. Hindi ako mayaman. Ngunit meron akong dangal. Wika ni Maya, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Hindi ko hahayaang tapakan ng sino man ang dangal ko. Ang pagiging mahirap ay hindi katumbas ng kawalan ng halaga. Hindi ko kailangan ng pera nyo. Kailangan ko ng katarungan. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng malaking pagbabago. Ang mga tao ay nagsimulang mag-cheer
para kay Maya. Ang social media ay nag-apoy sa mga positibong komento at paghanga. Ang kasinungalingan ay naging katotohanan at ang katotohanan ay nanalo laban sa kasamaan. Sa pagkakataong ito, hindi lamang naligtas ni Maya ang kanyang sarili, kundi nagbigay din siya ng pag-asa sa mga taong nakakaramdam ng kawalan ng katarungan. Ngunit habang nagdiriwang sila ng tagumpay, isang nakakakilabot na pangyayari ang nagpabago sa kanilang mundo. Pagkatapos ng press conference, habang pabalik na sila sa rest house, biglang sumigaw si Maya. Hinawakan niya ang kanyang tiyan at nanginginig. Gabriel, kailangan ko ng tulong. Parang puputok na ang panubigan ko. Pabulong na wika ni Maya, ang kanyang mukha ay puno ng pagdurusa. Sa isang iglap, napalitan ng matinding pagkatakot ang kanyang mukha. Alam niyang kulang pa ang 2 buwan para sa kanyang panganganak. Alam niyang ang sanggol ay hindi pa handa. Ngunit sa kabila ng kanyang pangamba, hindi siya sumuko. Sa gabing iyon, natagpuan ni Maya ang kanyang tapang sa katotohanan. Hindi siya tatakbo. Hindi siya magtatago. Laban niya ang kanyang laban ng may dignidad at pagmamahal. Ang mga ilaw ng ambulansya ay nagsasayawan sa madilim na kalangitan, tila mga bituin na nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng panganib. Hawak ni Gabriel ang kamay ni Maya. Nang mahigpit, hindi binibitawan kahit na isang segundo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mukha ng babae. Sinusubukang maghanap ng lakas sa kanyang mga ngiti at paghikbi. Hinga ka lang ng malalim, Maya. Malapit na tayo sa ospital. Magiging ayos ang lahat. Paulit-ulit na bulong ni Gabriel, kahit na ang kanyang sariling puso ay nagkukumahog sa loob ng kanyang dibdib. Ngunit hindi niya alam na ang kanilang paglalakbay patungo sa kaligtasan ay hindi pa tapos. Sa loob ng ospital, isang madilim na anino ang patuloy na nagmamasid. Si Doña Carmen, na galit dahil sa kanyang pagkabigo, ay nakahanap ng isa pang paraan upang makapaghiganti. Binayaran niya ang isang corrupt na nurse upang palitan ang mga gamot na ibibigay kay Maya. Umaasang papatayin ang kanyang sanggol bago pa man ito makita ang liwanag ng mundo. Gagawin ko ang lahat para masira ang buhay mo, Gabriel. Bulong ni Doña Carmen sa kanyang sarili, habang nakatitig sa litrato ni Gabriel mula sa kanyang cellphone. Kahit ikamatay pa niya, hindi ako titigil. Ngunit ang kanyang kasamaan ay hindi magtatagumpay. Nakita ni Gabriel ang nurse na may kahina-hinalang kilos. Nang palihim niyang suriin ang mga gamot, natuklasan niya ang katotohanan. Agad niyang inutusan ang mga gwardya upang arestuhin ang nurse. Kasama na rin ang kanyang biyenan na patuloy pa ring nagbabanta sa kaligtasan ni Maya. Hindi ko hahayaang masaktan ka, Maya. Pangako, bulong ni Gabriel habang hinahaplos ang kanyang pisngi. Ngunit bago pa man siya makatapos magsalita, dumating ang doktor na may malungkot na balita. Kailangan nilang operahan si Maya sa lalong madaling panahon. Ang kanyang puso ay humihina at ang kanyang sanggol ay nangangailangan ng agarang atensyon. Mayroon lamang tayong isang pagpipilian, Mr. De La Vega. Wika ng doktor habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Kung isa lamang ang pwedeng mabuhay, kailangan nating iligtas ang sanggol. Hindi ko maipapangako ang kaligtasan ni Maya. Naramdaman ni Gabriel na parang gumuho ang kanyang mundo. Ang kanyang puso ay pumipintig ng sakit at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Kailangan niyang pumili sa pagitan ng babaeng kanyang minamahal at ang batang nagdala ng pag-asa sa kanyang buhay. Tiningnan niya si Maya. Sa kabila ng kanyang sakit, nakita niya ang determinasyon sa kanyang mga mata. Alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Iligtas mo ang anak ko, bulong ni Maya habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Huwag mo akong alalahanin. Mahal ko siya. Gawin mo ang lahat para mabuhay siya. Hindi nagtagal, dinala si Maya sa operating room. Bago pa man isara ang pinto, hinawakan ni Maya ang kamay ni Gabriel ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Salamat, Gabriel, bulong niya.
Salamat sa pagmamahal sa amin. Nang magsarado ang pinto, nag-iisa si Gabriel sa hallway. Ang kanyang puso ay puno ng sakit, ngunit alam niyang kailangan niyang maging matapang. Kailangan niyang magtiwala sa mga doktor, magtiwala kay Maya, at magtiwala sa Diyos. Habang naghihintay, biglang narinig ni Gabriel ang isang mahabang at nakakabinging pag-flatline ng makina mula sa loob ng operating room. Ang kanyang mundo ay tumigil. Ang kanyang puso ay pumintig ng mas mabilis. Ang kanyang isipan ay napuno ng takot. Ito na ba ang katapusan? Mawawala na ba ang lahat sa kanya? Sa loob ng kapilya ng ospital, nakaluhod si Gabriel sa harap ng altar. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Kasama niya si Leo, tahimik na nakaupo sa tabi niya at nagdarasal. Ang dalawang lalaking ito, ang dating makapangyarihan at ang dating tahimik, ay ngayon ay naghahanap ng himala sa gitna ng dilim. Panginoon, iligtas ninyo po si Maya, bulong ni Gabriel sa kanyang sarili. Hindi ko na po kakayanin kung mawawala pa siya sa akin. Ibinibigay ko na po ang lahat ng kayamanan ko. Ibinibigay ko na po ang buhay ko. Basta't bigyan niyo lang po siya ng pangalawang pagkakataon. Tumagal ng ilang oras ang kanilang paghihintay. Ang katahimikan sa silid ay naputol lamang ng mahinang bulong ng kanilang mga dasal. Sa labas, patuloy pa rin ang pag-ulan. Tila walang katapusang kalungkutan ang bumabalot sa buong syudad. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang sinag ng pag-asa ang biglang sumulpot. Bumukas ang pinto ng kapilya at pumasok ang doktor. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. Mr. De La Vega, congratulations, wika ng doktor. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ligtas si Maya at ligtas din ang inyong anak. Naramdaman ni Gabriel na parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Ang kanyang puso ay biglang lumakas at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kagalakan. Tumayo siya at niyakap ang doktor ng mahigpit. Salamat, salamat. Hindi ko alam kung paano ako makakapagpasalamat. Wika ni Gabriel habang patuloy na tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Ngunit ang pinakamasayang sandali ay nang makita niya si Maya. Sa loob ng pribadong kwarto, nakahiga si Maya sa kanyang kama, mahina ngunit nakangiti. Sa kanyang mga bisig ay isang maliit at malusog na sanggol na babae, ang himala ng kanilang buhay. Gabriel, gusto kong ipakilala sa iyo ang anak natin, wika ni Maya, habang iniabot ang sanggol sa kanyang ama. Gabriela, dahil ikaw ang nagbigay sa amin ng pangalawang buhay. Hindi mapigilan ni Gabriel ang kanyang mga luha. Kinuha niya ang sanggol at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang tunay na pagmamahal. Hinalikan niya si Maya sa noo at pagkatapos ay humarap siya sa kanyang anak. Mahal ko kayo, wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Umakyat si Leo sa kama at maingat na hinalikan ang daliri ng kanyang kapatid na babae. Ngayon, buo na ang kanilang pamilya. Mayroon na silang ina, mayroon na silang anak, at mayroon na silang pag-asa para sa kinabukasan. Sa gabing iyon, sa gitna ng unos ng kanilang buhay, nahanap nila ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Sa tahimik at malawak na hardin ng rest house, si Leo, na ngayoy 12 taong gulang na, ay masiglang naglalaro kasama ang kanyang kapatid na si Gabriela, na 5 taong gulang na. Ang dalawang bata ay tumatakbo at nagtatawanan sa ilalim ng mainit na sinag ng araw. Ang kulog at kidlat ay matagal nang naglaho at ang buhay ay tila bumalik sa normal. Sa balkonahe ng rest house, nakaupo si Maya at Gabriel. Nagkakape sila. Tahimik na pinapanood ang kanilang mga anak na naglalaro. Ang mga bakas ng nakaraan ay matagal nang nawala at ang kanilang mga puso ay puno ng kapayapaan. Naalala mo pa ba noong unang beses tayong nagkita? Tanong ni Maya habang nakatingin kay Gabriel.
Tumango si Gabriel at ngumiti. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Kung hindi dahil sa'yo, wala na sana si Leo. At kung hindi dahil sa'yo, hindi ko sana makikilala ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Sagot ni Maya habang hinahawakan ng kamay ni Gabriel. Lumapit si Gabriel kay Maya at hinalikan siya sa noo. May binisita ako kamakailan lang. Wika niya. Sino? Tanong ni Maya. Si Carmen, sagot ni Gabriel. Sa kulungan. Hindi ako pumunta para palayain siya, kundi para sabihin sa kanya na pinapatawad ko na siya sa aking puso. Malaya na ako sa lahat ng galit at hinanakit. Ngumiti si Maya at yumakap kay Gabriel. Alam kong ginawa mo ang tama, wika niya. At si Tomas? Tanong ni Gabriel. Nagbabayad siya ng kanyang kasalanan sa likod ng rehas. Hayaan na lang natin siya, sagot ni Maya. Tahimik silang umupo at pinanood ang paglubog ng araw. Ang mga kulay ng kalangitan ay naglalarawan ng pag-asa, pag-ibig at pangako ng mas magandang bukas. Alam mo, Gabriel, natutunan ko na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o sa dami ng pera. Wika ni Maya habang nakatingin sa kanyang pamilya, kundi sa laki ng pusong handang magsakripisyo para sa iba. Ngumiti si Gabriel at hinawakan ng baywang ni Maya ng mahigpit. Tama ka, wika niya. At ako ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo dahil nakilala ko ang isang babaeng katulad mo. Isang huling halik sa noo at ang paglubog ng araw na sumisimbolo sa mainit na kinabukasan. Nahanap nila ang ilaw pagkatapos ng unos.